Okay, okay na tayo. Kumusta? Kumusta sa lahat? Kumusta sa ating mga OFW sa ibang bansa, lalo na sa Middle East? Medyo mag-ingat-ingat lang tayo ng konti dyan sa Middle East dahil may ongoing na kaguluhan dyan. So, bago tayo magsimula, I would like to request, pakipindot naman yung like, then try to share this video. Kung bago pa lang kayo dito sa Justin Talk News PH, paki-subscribe na lang. Paki-suporta naman sa maliit nating channel. So, itong i-discuss natin ay tungkol doon sa yung nakalagay nga dyan sa topic natin, sa issue natin na i-discuss ngayon. Ito nga yung regarding sa pangyayari sa ICC, which is very favorable dito sa mga Duterte sa pagkangayon. So parang unti-unting umikot ang gulong na papunta naman sa positibong mga pangyayari na inaasam-asam natin na mangyayari para sa kabutihan ng ating dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na ngayon ay patuloy na pinipersecute ng administrasyon na to na si BP Inday Sara Duterte. Kasama na rito yung mga senator na sumusuporta sa kanya. Bakit nasabi natin to? Parang kumampi sa atin yung pagkakataon. Tayo mga Duterte supporters. Dahil dito nga, nakaraang 2 linggo pa, nagdeklara nga si President Trump ng total war or gera. At gusto niyang i-uproot, tanggalin na itong International Criminal Court. Siyempre, yung mga ibang member, lalo na yung mga founding members at mga hardcore members, usually mga nandyan sa Europa ng mga bansa, ay ayaw na mangyari yan. Kasi gusto nila na mag-dominate din sa mundo through ICC. Yun ang ginagawa nila, yun naman ang kanilang layunin sa pagtatag nila dyan sa ICC. Kasi kung hindi pa yan nahadlangan sa pangyayari ngayon, yan ang magiging korte ng one world government ng mga itong ano bang tawag nitong grupo na pinamumunuan ni George Soros. Yan nakabase ang kanilang justice system dyan sa ICC na yan. So ngayon, dahil nga nagpahayag na si Donald Trump ng matinding pagtutol sa ICC, itong mga pangyayaring ito ay nagiging favorably para sa mga Duterte. Itong nangyari na pagbisita ni Marco Rubio dyan sa Malacanang na hindi naman dinitalye kung ano talagang pinag-usapan, maraming tinatago. Pero still, maraming nag-leak na mga balita dahil hindi mo na mapigilan yung mga tao na nasa paligid dyan. Kahit nasabihin natin mga cabinet secretaries, nagkikwento rin yan sa kanilang mga kaibigan na nasa labas ng Malacanang, nawala sa administrasyon. Ang lumabas na prominenteng balita na yung pagpinalay sa atin ng 12.5% additional tariff para sa ating mga export papunta ng US ay ang dahilan ay ang patuloy na sabuatan o pakikitungo ni Pangulo nating Bangag sa ICC. Yun ang totoong dahilan. Kaya tayo ay pinatawan ng 12.5.
matagal na nag-warning si President Trump, pero walang ginawa ang ating pamahalaan. Patuloy pa rin ang pananakot, ang pagsuporta sa ICC sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga warrant of arrest, pagbanta kina BP Inday Sara na hulihin, kasi ang balak nila kung hindi talaga ma-impeach or ma-convict si BP Inday Sara sa impeachment trial dyan sa Senate, hindi nila maiba yung basis for the voting o the number of votes na kailangan para ma-convict si BP Inday Sara, na sa unang sabi ni presiding officer na si Escudero na 16 talaga ang kailangan, alinsunod sa utos ng ating konstitusyon. Pero maraming nagdududa dahil nga patuloy ang pagbawas nila sa numero ng mga senador na nasa minority. Kaya nahalata sila na kalaunan ibaba nila yung basis para sa conviction. Pwede magiging 20, pwede magiging 18 para ang number ng boto para makonvict si BP Inday Sara ay mas mababa kaysa 16. Pwedeng maging 14, at kung maging 18 yan, 13 ang number para ma-convict ang votes na kailangan para ma-convict si BP Inday Sara. So, ganyan ang mangyari. Kapag mapigilan yan ng minority at hindi yan matupad at sa putista na ipapakita ng taong bayan, pwede ang 16 will remain as the basis. Depende yan sa aksyon na gagawin ng taong bayan. So, yan ang balak nila na kapag hindi ma-impeach o ma-convict si BP Inday Sara dyan sa Senado, ang susunod nilang gawin ay isama si BP Sara dito sa demanda na magkaroon na ng trial by November at maisyuhan ng warrant of arrest si BP Inday Sara galing ng ICC. Maisyuhan ng warrant of arrest at isama sila dyan sa kaso na crimes against humanity. Kaya nga yung nakaraang hearing, si Matibag linabas yung walang notaryo at hindi malaman kung sino bang pumirma ng dokumento na yun. It is a prelude dyan sa gusto nilang mangyaring senaryo at gusto nilang ipangalandakan sa taong bayan as a propaganda na si Inday Sara ay involved talaga sa AGK dyan sa Davao during her time as mayor. Isa rin yun sa mga purpose. At yung mga binigkas ni Luistro na yung notaryo naman sa ICC, wala namang notaryo, tinatanggap naman yan, na sinupalpal nga siya ni Escudero na hindi naman tayo hindi naman tayo ICC. At yan sinabi rin ni Matibag na may kredibilidad ang affidavit ni Las Cañas dahil tinanggap ng ICC. Ibig sabihin, silang dalawa, si Luistro at saka si Matibag, ay mataas ang tingin pa rin at kinoconsider pa rin ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas sa mga salitang sinasabi nila. So, itong script na to ay ginawa nila dyan sa Senado, sa trial na yan, para kung anong mangyari na hindi makonvict si BP Inday Sara, yun ang susunod nilang gagawin. Ituloy ang pagdamay kay BP Inday Sara, paisyuhan ng warrant of arrest, yung sinasabi nilang secret warrant of arrest, para si BP Inday Sara ay
madala sa The Hague. Pero nag-iba ang takbo ng pangyayari dahil nagsalita si President Donald Trump na hindi siya magkimi-kimi, magbigay ng mga sanction doon sa mga bansang mga member or non-member na nakipagsabuatan, nagkaroon ng ugnayan dyan sa ICC. At itong ginawa ni Marco Rubio at ang ginawa ng State Department pagpunta dito, ayun ang pagpaalala ni Marco Rubio kay BBM na talagang hindi seryoso sila sa ganyan. At ang unang lumabas sa balita na response na Malacanang na hindi nila daw matalikuran ang relasyon with the Interpol at of course with the ICC, dahil ang ICC naman ang nag-issue ng warrant of arrest. Ang Interpol lang ang nag-execute bago binigay dito sa Philippine government. In fact, sila kanila na nag-represent ng Interpol dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng yung Commission ng Transnational Crime Agency, na yun ang naghuli at nagkidnap kay Vice President Duterte at dinala sa The Hague. Siya ang representative ng Interpol at yung Transnational Crime na agency ng ating bansa. So nakikita natin kung anong plano na gagawin nila. Ito kinokondisyon ni Matibag at saka ni Luis Tro ang isip ng mga tao na may karapatan ng ICC na mag-issue ng warrant of arrest. In case kung hindi makonvict si BP Inday Sara, na hindi naman talaga, kung susundin lang yung tamang basis for the conviction of an impeachable officer, which is 16 votes ang kailangan. So ganyan yung pangyayari ngayon, na hindi na sila pwedeng basta-basta mag-issue ng warrant at tanggapin yung warrant galing sa ICC, at yung warrant ni Bato hindi na yun ma-execute, hindi na nila pwedeng ilabas yun, at yun ang basihan para huliin si Bato. Kung gusto nila huliin si Bato, magsampa sila ng kaso dito, magsampa rin sila ng kaso kay Bungo, kay BP Inday Sara, at yung 7 general na dinamay nila sa kasong crimes against humanity kay President Duterte. So yun ang mangyari. So ngayon siguro si Senator Bato naghahantay lang ng pagkakataon o maklaro na talaga lahat itong mga pangyayaring ito bago siya lumabas at bumalik dyan sa Senado. So for sure hindi na nila maaresto si Bongo at hindi na rin maaresto yan si BP Inday Sara. Yan ang mangyari dyan. Ito dahil pati ako kumbinsido ngayon ang dahilan dyan sa 12.5. At kung kasi ito sinabi ko na noon pagpunta pa lang ni BBM doon sa kasama si Lisa Aranita, kung naalala nyo, ano bang mansion, sinabi ko na malamang i-discuss yan ni President Trump, dahil nagsasabi na siya noon na nagbibigay na siya ng sanction ng mga judges ng ICC. At ngayon talagang pursado nagsasabi si Marco Rubio na talagang buwagin nila yung ICC. Kinalaban nga nila yung Iran na may mga missile, kaya yung ICC pa na yung mga sumusuporta dyan ng mga bansa dyan sa Europa ay dependent na naman sa US, dahil yung mga yan ay member ng NATO. Saan ba umasa ang NATO? Di ba sa US din? Kaya yun nga sabi ni President Trump na yumaman nga lang yung mga
bansa dyan sa Europa at gumanda ang kanilang mga healthcare system dahil hindi sila gumastos sa kanilang defense. Kaya nga hinikayat niya na taasan ang kanilang gastusin para magkaroon sila ng internal defense at hindi na nila iasa sa Amerika. So yun ang pangyaring iyan. So ngayon, ang mangyari, hindi na talaga nila pwede arestuhin si BP Inday Sara. At hindi na rin nila pwede arestuhin si Bato at saka si Bongo at yung mga general na yun. So anong mangyari kay President Duterte? The possibility na si President Duterte ay makalaya na dyan. Not exactly uuwi sa Pilipinas dahil isa sa mga sinasabi ni President Duterte, ayaw niya umuwi kung si Presidente BBM, si Bangag pa maging presidente. Gusto niya uuwi kung wala na si Bangag. So meron nga balita-balita noon, narinig ko kay Ratcliffe, ang CIA director, na pwedeng mag-asylum o mag-exile si President Duterte dyan sa US. Kasi hindi ako maniwala sa Japan yan pupunta. Dahil ang Japan is still a member of the ICC. Kung wala ng ICC, wala ng membership ang Japan din. Kung wala ng ICC. At hindi ako maniwala na sa rin si President Duterte sa Japan pupunta. Malamang yan dyan yan sa California banda. Medyo tropical ang climate ng konti. Yan pupunta at hantayin kung kailan mawala si BBM. So ganyan ang magandang balita na hindi ganong binalita ng mainstream media. Pero sa ating opinion, opinion natin, yan ang nangyari ngayon. Kaya nalilito na ang Malacanang at nagtataka, ano ba itong nangyari sa atin? Tinamaan tayo ng parang simula ng karma. Malapit na ang reckoning na sinasabi ni President Duterte. Malapit na ang araw ng paniningil. So, magandang balita yan para sa mga DDS. At ngayon, itong susunod natin na pag-usapan itong tungkol sa rally ngayong Lunes kasabay ng SUNA ni Bangag. Napakalaking rally yan dahil sama-sama yung mga iba't ibang sikta sa religion, hindi lang Iglesia ni Cristo, kasama ang QGC, kasama ang mga Katoliko na mga DDS at marami pang organization na attend dyan. Na lalahok yan sa malaking pagkikilos yan, saway ng SUNA ng Pangulo. In fact, kasama pa nga yung mga nagkukunwaring makakaliwa na against daw sila ni BBM. Tapos yung mga leader nila nandyan sa Kongreso, puro naman paninira kay BP Sara at puro nakatanggap din ng malita. Kaya itong upcoming na rally na to, sana i-sustain niya ng Iglesia ni Cristo para tuloy-tuloy na ang laban natin. We don't know kung anong gagawin. Siyempre, si BBM, ang gagawin naman niya, puwersa Puwersa ang itapat niya dyan. Maraming pulis, 10,000, 20,000. At yung mga tao na yan na nagrarally, hindi naman yan magugulo. Hindi naman yan nagsisimula ng gulo. Pero nandyan yung mga makakaliwa, baka sila magsimula ng gulo. Kaya, dapat mag-ingat din tayo kung atin tayo sa mga rally na yan. Pero dapat itong rally na to ay tuloy-tuloy para na tuluyan na bababa si BBM sa kanyang pwesto. Walang ibang paraan. Nakita na natin ang ekonomiya natin. Tataas na naman ang gasolina, ang krudo. Tataas na naman ang lahat na bilihin dahil tataas ang gasolina. Tataas ang bayaran sa kuryente.
O, anong mangyari sa mga naghihikaw sa buhay? Tuluyang lulubog ang mga taong naghihirap na. So, yun ang mangyari sa atin. At ang peso exchange rate natin ngayon is 61.87. 61.87. Ganyang katindi. Unti-unti tayong lumulubog sa kumunoy, sa kahirapan. Dahil sa kagagawan ng Pangulo na bangag na ito. So, kung wala kayong gagawin sa Monday, sa Commonwealth tayo magkita-kita. Doon tayo magsisigaw ng ating galit sa pamalahang ito. Sa pagbaliwala nila doon sa corruption na nangyari dyan sa flood control. Hindi natin alam kung anong ibabalita na kasinungalingan si Bangag. At hindi na tayo makikinig dyan. Matagal na tayong nabudol. Yung iba nabudol. Pero ako hindi ako nabudol. Kasi alam ko ganyan talaga yung mga Marcoses. So, by Monday, yun ang hihintay natin. Yun ang sasamahan natin. Ngayon, naghanda na yung iba. Yung mga nila, mga placards, mga streamer na nakahanda na lahat para dyan sa big rally na yan. At ito nga, ulitin ko, magandang balita dahil yung script nila ay nalusaw dyan sa pagpahuli sana kay VP Sara para kung hindi siya makonvict ng Senado, gamitin nila yung ICC para magkawarrant of arrest si VP Sara at madala sa dahig. So, nag-iba ang complexion ng mga pangyayari ngayon at gumanda. I don't know kung aabot pa yan ng November. Baka hindi naabutin sa November doon sa unang trial ni President Duterte. Presentation yata ng mga ebidensya or unang day ng trial niya. Baka hindi naabot yan sa pagka masigasig ng US na talagang tapusin na yung ICC. So, antabayanan din natin yan ang mga lalabas na balita galing sa labas ng ating bansa para maibalita natin kaagad sa inyo. So hanggang dito na lang tayo para sa episode na to. Magandang hapon sa lahat. I hope you will come again dito sa Justin Top News PX at I will give you more information about the current happening sa ating political dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Bago kayo umalis, paki-press ng like, paki-like naman, paki-share, and then subscribe to Justin Top News page. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po.